Okay, mga lods. Okay, hindi, laya na kasi si Francis Leo Marcos. Ayan o, tingnan nyo. Vlogger na si Norman Mangusin alias FLM ay pansamantalang nakalaya makatapos makapagpiyansa ngayong araw. So, ngayong Sabado siya pinagpiyansa ngayon, hindi mukhang tapos na siya mahoyo. Pero di ba ang sinabi ko sa inyo dyan, most likely ang mangyayari, magpapalipat siya sa Paranaque para mas madali yung process. Hindi pa balik-balik yung lawyer niya. Kasi yung lawyer niya kasi ang gagawin dapat kung kunyari hindi pupunta siya sa pupunta siya dito, kukunin yung sa CIDG, kukunin yung requirements dito tapos dadalhin sa Paranaque tapos babalik dito. Siguro pinili na lang nila muna matulog doon. Siguro sanay na rin naman siya kasi 5 taon siya sa kulungan, di ba? So hindi na bago sa kanya 'yon. Para lang sabi nga ni Casper, di ba, nung na-cover natin 'yon na ano lang siya, natulog, di ba? Kumbaga naglakad lang, di ba? Ilang araw din 'yon. 4 days 4 days 3 nights, di ba? Well, ganun talaga, and mainit yung sumusunod na tagpo na yan kasi ang predict ko talagang mag-aangas tong mga to. Pero again, shoutouts kay Food Genius kasi sa kanya ko unang nakita to. Tapos kasi malamang dyan, paglapag ni Food Genius, etong GMA 7, in-update nila. O baka sabihin nyo, hindi ako kasali dyan sa mga kaguluhan ng ibang vloggers. Nandito lang ako talaga para explain sa inyo in a fair manner. Pero ako talaga, naniniwala kasi ako doon sa pinaglalaban ni Commissioner Kalinisan at saka sa mga OFW. Yung mga OFW na nagrereklamo. So ako, kung kaya sa abot ng aking makakaya, halimbawa kung kunyari napansin to talaga ni Sir Rafi, tara, di ba? Kung kailangan ko mag-focus dito, doon pa lang siguro. Pero sa ngayon kasi, marami kong pinagkakaabalahan. So, of course, hindi naman lahat kasi kaya kong gawin. So, kung ano lang yung nasa harap ko, yun lang yung magagawa ko. Yung ginawa kasi nila Commissioner Kalinisan, pinadali nila yung trabaho ko as a vlogger. Hindi namin ako kasi confirm na yung ibang mga information about sa kanya. Kasi mahirap kasi talaga maggawa ng content ka. Lagi kang yung pagkakaso kasi karapatan mo naman yan. Explain ko sa inyo mamaya. So ayan, eto. So after nyan, etong verified Francis Leo Marcos Antonio Francis Leo, nag-post agad ng 2 post. Teka, refresh natin na baka may bago siyang post. So wala pang 1 oras sa laya, ayan na. Na siya, Asphyxiation lang ko ipahiya nyo sa buong Pilipinas. Grabe, para akong tumatay. may Yung asphyxiation lang ko ipahiya. Sinasabi nyo. May point naman siya doon na mababa yung kaso na tas pinarada pa siya doon. Pero that's not really the whole picture. Kailangan kasi iput nyo siya into context Bakit siya nandun? Kasi nga, merong siyang mga sinabi na hindi kaaya-aya noon sa meron siyang sinabing hindi kaaya-aya doon sa mga tao at meron siyang ginawang hindi kaaya-aya sa mga tao na wala pang accountability at this point in time. So that's why nung nahuli siya for a relatively very low crime, kahit nasabihin mong 12 counts, na pa rin siya, na witness presentation siya. Again, discretion kasi yan ni Commissioner Kalinisan at saka ng police. Ako kasi, the only saving grace na magagawa ko dito, ang titindigan ko lang dito is yung position ni Commissioner Kalinisan. Other than that, wala na. Okay. Gusto ko lang sanang ilagay yan sa tamang konteksto. Kasi alam ko naman kasi nalalaya ito. Pagkalaya niya na yan na. 'Di ba? Simula pa lang, the blade that cuts through your souls. The blade! Si Panday pala to. Hindi, ganun talaga May karapatan niya kasi yung pagbe-bail na yan, di ba? Ang intindi ko, attorney, pasensya na kung hindi ko masyadong naiintindihan. So, ang sinasabi niya sa akin, magiging discretionary lang ang bail pag malaki yung kaso. Gets nyo? Pero kapag any other cases na hindi life imprisonment, reclusion perpetua, or death penalty, ang bail is a matter of right. Ibig sabihin,
ministerial ang trabaho ng korte in terms of papatawan nila. Okay? Depende kung gaano kabigat yung kaso. May maximum amount sila na pwedeng isabihin. Halimbawa sa kanya, malamang sa unjust vexation kasi in relation to cybercrime, 10,000 yata yung maximum doon. So yun, 10,000 yung nilagay sa kanya per count. So ngayon, kailangan niya mag-bail doon. Sir FLM, musta na po? Nakalabas na, buti naman. Okay, we miss you, Mr. Caliber. Ayun. Diba? Ito, we salute you po, Sir Idol Rafi Tulfo. Ito, so ito naman, explain natin to. Sabi dito ni Avi Siwa, okay? Sino ba to? Sabi, totally effed up, okay? Bakit? Bakit totally effed up? Mali ginawa sa'yo, 100%. They should not have interfered that way. You didn't kill a person or stole billion to deserve humiliating press con. But surely, connections made the whole drama happen, not a surprise. Sige, dahan-dahanin natin yan. I-break it down natin. So, una muna, sino ba yung sinasabi mong interfere that way? Kasi kung si Commissioner Kalinisan yan, I think si Commissioner Kalinisan did his part to protect the institution. Okay? So again, wala akong ibang kakampihan doon sa press con kung hindi yung police. Not si Leo Marcos, not si yung mga nagreklamo sa kanya, only Leo Marcos. Okay? Only the police. Si Leo Marcos, I couldn't care less. Tama si Senator Rafi na kasi siya, mayabang kasi siya. Now, kung ayaw mo palang mapahiya ng ganyan, sana hindi mo ginagawa yung ginagawa mo sa internet. Tama, kasi ang ginagawa niya, totoo naman, narinig naman siguro natin lahat na minumura niya yung mga officials, di ba? Meron siyang sinasabing hindi maganda sa kanila, di ba? Obvious naman yon. And meron din siyang ginagawang mga hindi kaaya-aya noon. Na kaya nga nandun yung fraud division ng PNP kasi nga to back up kung ano man yung sasabihin ni Kalinisan against kay Francis Leo, 'di ba? So, kung nandun ka sa position na yon, alam mo dapat yung mga liabilities mo sa internet, 'di ba? So pagka medyo maangas ka sa internet, meron ka makakabangga. At meron magkakaso sa'yo. So, sa pagkakaso kasi, sasabihin nila, bakit kayo nagbabanatan sa social media tapos magkakasuhan kayo? Ganun yung karaniwang sinasabi ng mga tao. Kasi yung pagkakaso naman kasi, karapatan mo naman yan. Okay? And yung pag nagkaso ka, hindi pa naman tapos yon pag nagkaso ka. O di ba, nagkaso na ako, tapos na hindi. Darating, meron ka pa rin chansang sumagot. Umaakyat ka sa korte. Ito, na-appreciate ko na kasi talaga kasi pansin nyo, hindi na ako nag-a-update sa inyo kung ano yung nangyayari sa korte kahit na positibo or negatibo sa akin. Kasi mas na-appreciate ko na yung due process ngayon. Mas na-appreciate ko na lumaban ng tahimik kaysa yung mag-iingay ka sa social media. Yung kagaya nung ginagawa niya, di ba, nung yung pagka nagkaso siya, tuwan-tuwa siya, di ba? Hindi pa kasi tapos yun, mahaba yun. O ngayon, nung kinasuhan siya, may chance naman siyang sumagot, di ba? Kasi ang unang mangyayari nun, papadalan ka ng sulat ng korte or ng OCP, ng Office of the Prosecutor, kung saan nagsampa yung kalaban mo. Sasabihin nun na may kaso ka dito. Yun yung tinatawag na preliminary hearing. Sa preliminary investigation pala, PI, preliminary investigation, may dalawang dates yun na nakaset. Isang near you, isang medyo malayo, parang 15 days apart yata or 2 weeks apart yon. Ang punto nun, kung hindi ka makaka-attend doon, kunyari late mong nakuha yung sulat, meron pang isang re-reset pa yung setting ng date na yon para para maka-attend ka sa susunod na hearing. That's the point, mga lods ko. Dahil umaakyat tayo sa korte hindi para maglaro, di ba? Ngayon, eto, thanks for expressing my rights, Senator. Papasadahan lang natin to pero next content na to kasi medyo mahaba yung explanation dito. Ang pinoprotektahan ni Sir Rafi dito
ay hindi lang yung rights, hindi rights mo specifically. Ang sinasabi niya dito, yung prosesong nangyari. Yung, kasi merong mga nagsasabi, yung nakarating kay Senator Raffy, na parang naging circus siya. Actually, nirereklamo nga niya yung banda-banda. Yung banda naman kasi, in fairness, wala yun sa press con. Pero nandun yun sa mga kalaban ni Norman. Doon sa labas yata nangyari yun, sa labas ng OCP ng Parañaque. Sa labas ng Parañaque City Hall. So, public space naman yun. Alam mo yun, ganun talaga yun. Pero yung visuals ba siguro, yung sinasabi dito ni Senator Raffy, hindi mali si Senator Raffy nang nasabihin niya na sana mas naging professional yung datingan. Sana ang nagsasalita lang, yung pulis lang. Kahit nasabihin mong maging emotional yung pulis Kasi, again, sabi ko sa inyo, di ba, yung ang kaya ko lang disagreehan kay Senator Raffy is yung kay Commissioner Calinisan, 'di ba? Kasi tama naman siya doon sa sinabi niya kay Francis Leo. Pero yung extracurricular na nangyari, sa tingin ko, doon sumablay yung police na nirereklamo ni Senator Raffy. And nag-debate din kami ni Comics Man dyan Kasi nga, wala naman talagang prescribed na kung paano mo, kung sino yung mga papaupuin mo. Kasi ang kailangan lang i-present sa media yung walang hard rules ba? Yung suspect and then magtatanong yung media. Nangyari naman yon on its bare minimum. Kaso may mga extracurricular na nangyari, yun yung inaano ni Senator Raffy, di ba? Pero mamaya i-analyze pa natin yan. Meron tayong long format nun, nakakasama ko si Melo Yap, pwede nyo panoorin sa live stream yon. Pero ito muna yung update ko sa inyo. Kasi mali yung pinanghuhugutan mo, okay? Hindi lang yung rights mo yung pinoprotektahan ni Sir Raffy dyan, yung proseso, yung buong proseso, yung due process na meron dito, okay? Hindi yan exclusively sa'yo, Francis Leo, okay? Klaro yun lang natin yan. Okay, so mamaya naman yung iba. Gaya mga lods.